we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Presyo kan siling labuyo sa merkado publiko kan syudad ni Naga, haros katampad na ang presyo kan bell pepper na nasa 500 hasta 550 pesos ang kada kilo. Mga kakanan sa syudad, kanya-kanyang diskarte sa hinahanap-hanap na pampagana sa pagkakankan sa indang mga customer. Uyan report ni Chris Novello. Gikan sa dating 100 to 200 pesos per kilo, nagkakawat ng ngunyan sa 480 hasta 500 pesos ang kada kilo kan siling labuyo na mababakal sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Susog sa weekly monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, haros katampad na kaini ang presyo kan bell pepper na nasa 500 to 550 pesos ang kada kilo. Ang ibang nagtitinda kaini, pirang aldaw ng Mayo nag-abot na supply, hulit na naapektaran subot ang production kan siling labuyo, kan panalamas akan raot kan panahon sa parte kan North Luzon kan mga nakaaging aldaw. Kaubos lang, 3 days. Sinusource out yan ang kadaklang kayo dyan sa North, Central Luzon. Naapektaran ng mga bagyo sa pagbaha. So, yan ang consequence. Huli sa mahal na presyo, kanya-kanyang diskarte na sana ang mga kakanan sa syudad. Urog na tasaro ang siling labuyo sa kadalas na pigahanap kan sa indang mga customer, como parte kan sa ng pigsiserbing pagkakan. Si dati pong pagsiserve mi, ang labuyo, pagtatao mi na additional kaming saro, 2 hanggang 3. Pwede pang maapatan, pero ngunyan ta sobrang mahal. Pwede lang talang i-serve ni saro lang. Pag mahal na labuyo, dahil na maglabuyo. Nagdala uman ang Department of Agriculture na mahurusman ang presyo kaini pagabot kan harvest season ngunya na bulan. Urog na kung madugang naman ang supply ka na sambitan ng produkto sa mga merkado. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Price range para sa pagbakal nin paroy, ipapautob kan National Food Authority tanganing matabangan na madugangan ang dilihensya kan mga paraoma. Mga paraoma sa Camarines Sur, mapabakal na daw kan sa indang gusi sa NFA, hulidigdi. Aramon ta sa report ni Jessica Kalinog. Setyembre 18 kan i-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang magiging price range o presyo kan pagbakal kan National Food Authority nin paroy. Napagkauyunan kan NFA Council na gibuhong 16 hasta 19 pesos kada kilo ang bakal sa wet o fresh palay. Mantang babakalon man kan ahensya ni 19 hasta 23 pesos ang alang na paroy. Nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandyan na yung price cap. So para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Sa implementasyon kan bagong buying price kan NFA, say na daw mapabakal kan sa indang gusing paroy ang pirang paraoma sa Camarines Sur. NFA, dahil yung permanente dakulang dakulang bagang patungudan, private na lang po. Nalang ko po kayong presyo kang private. Tadi diyo, pag nagkuhan ka sa NFA, malimpya ka pang untiro kang pare mo, tapos makuamos itong tamang paninda, kinakaipo. Samantala sa pribado, mana kaya? Sa presente, pigahalat pa kan NFA Camarines Sur na maibaba sa indaan implementing rules and guidelines para sa bagong buying price na ininin paroy. Alagad aminado ang ahensya na medyo magiging challenging para sa inda ang pag-akomodar nin preskong paroy. Magiging limited ang ating
procurement doon na given na ang drying capacity natin is maliit, very minimal. Pigadalan man kan NFA Camarines Sur asin NFA Bicol an iba pang mga paagi asin interbensyon nganing makaakomodar asin makabakal nin mas dakol na paroy sa rehiyon. Ang mga paroy na pigbabakal kan NFA ihuman na pigigibong bagas na buffer stock asin nakatagama para sa pangangaipo kan gobyerno tuyong panahon nin kalamidad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pambubugbog kan 5 kalalakihan sa sarong estudyante sa Legazpi City sa pool sa CCTV. Mga magurang kan biktima desidido subuot na magsunad nin kaso kontra sa mga sospek. Si Rosie Nieva nakatutok. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang nagraralakaw ng mga estudyante sa gilid kan tinampo sa barangay Humapon, Legazpi City. Aban-aban pa, sarong grupo nin mga lalaki ang mahihiling na nagdadalagan asin piglalapag ang sarong nakaunipormeng estudyanteng lalaki. Natumba pa ang 17 anyos na estudyante sa tahaw kan tinampo, asin ka nakabuhat, liwat na nagpurbar na magdulag, alagad na abutan kan 5 lalaki asin dumana pigkurulugan. Sa tabang kan CCTV asin mga nakahiling na netizens, saro-sarong nabisto ang mga sospek asin tulos na ipinaapod sa barangay. May blatter dig day, September 12, may binungag man ini. So ngunyan, ang problema ta, so nagblatter, iyo naman so nag-agad kirisbak. Dahil na hinalat so papod kang barangay. Sigun sa opisyal, desidido subuot ang magurang kan biktima na ipadagos ang kaso kontra sa mga suspetsado. Alagad-hagad man kan kapitan ang tabang kan mga magurang, urog na kan mga minor de edad nganing malikaya na ang mga siring na insidente. Ang hagad ko na lang na sa mga magurang na syempre subaybayan ang mga aki. Syempre duman sa biktima na minor, agad ko man sa mga magurang na tawan ki hustisya so nangyari sa aki ninda. Sa ngunyan padagos na nagpaparahayan biktima, makalis magsapon ng mga lugad sa lawas, huli sa nasambitan ng insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 39 anyos na lalaki sa Pilar Sorsogon, salbadong na rescue kan BFP Special Rescue Force, makalis na magsakat sa tuktok kan tulong eskalon na barangay hall. Negosasyon tanganing mapakalma ini, naging pasakitan asin inabot subuot nin haros sarong oras, nin huli sa kakundian sa pagtaram asin pagdangog kan lalaki. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pasado alas 4 nin hapon kasuudma ka naghihidaling magpasiring sa barangay Bayasong, Pilar Sorsogon ang mga kabuhan kan Bureau of Fire Protection. Initanganing respondihan ang sarong lalaki na nagsakat sa tulong eskalon na edifisyo kan barangay hall. Sa pag-gather namin ma'am ng information, yung nasa taas daw, yung victim nga po, is pipi at bingi. Sa pagdating namin, nagpa-ready na ako ng yung trapal sa mga barangay official. Inactivate ko na po yung mga bystanders para tumulong umawak. Naghahawak po ng trapal. In case po ma'am na tumalon siya talaga na dumiretso na. Makalis ang haros sarong oras na pasakitang negosasyon sa tabang kan opisyales kan barangay, MDRRMO, PNP asin Philippine Army sa Banwaan in Pilar. Salbadong na rescue kan BFP Pilar Special Rescue Force ang nagsakat na lalaki. Bayolente, agresibo asin nangangagat subuot ini kan mabutong nasa salbadong lugar. Kaya kinaipuhan man na para mientras i-restrain, antes dagos ng darahon sa ospital para matauanin pampakalma asin maninigong atensyon medikal. Napag-araman kan BFP Pilar na ang 39 anyos na lalaki, pigaataman asin pigtatabangan kan barangay Bayasong. Alagad igwa subuot nin ginibong kasalan kaya naanggutan kan kapitan. Nakapo naman po, nagnakaw naman daw po, tapos nahuli ni Cap, and then pinagalitan ni Cap. Parang na-trigger siya, doon na po nagsimula na parang na-stress siguro. Padagos pa man na nakikikoordinar sa imbueltong barangay ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa pahayag dapit sa insidente. Sa mga siring na sitwasyon, ang abiso kan mga otoridad, kalmado sa nang kaulayon ang imbueltong persona, asin tulos ng mag-apod din asistensya sa mga nanunungdan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Centenary Canonical Coronation kan Nuestra Señora de Peña Francia sa 2024 amay napagaandaman kan simbahan asin Naga City LGU.
Mas dakol na deboto asin pilgrim na mapasiring sa syudad, piglalauman huli kan aktibidad. Uyan report ni Chris Novello. Makaliis an matrayumpo asin solemn ng 313th Peña Francia Fiesta. Ngunyan pa sa napag-uulayan na kan simbahan asin kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang 100th canonical coronation ni Nuestra Señora de Peña Francia na nakatalaang gibon sa bulan ng Setyembre sa masunod na taon. Basado kuya sa historya, September 20, 1924, kan ginibo ang canonical coronation sa patron kan Bicolandia ni Pope Pius XI. Hopefully, garo maging rehearsal ta ini nangyari ngunyan for the bigger celebration next year when we celebrate the centenary of the canonical coronation of our ina. Kakaigwanin pag-uulay between the church and the city government of Naga in preparation for that eventuality. Huli sa mas dakulang okasyon na ini, piglalooman naman kan LGU asin simbahan na mas dakol na deboto asin pilgrims ang madagsa sa syudad. Kaya nagkaper ang briefing sa pagultanan kan simbahan, LGU asin man JOC para sa nasabing aktibidad ang syertong mangyayari. Kaibanan kaya sa mga pag-andaman kan syudad ang mga darakulang prosesyon asin kung papaano malilikayan ang mga nangyaring pagpapasaway kan pirang mga buyador. Hindi ko pa nakuha lahat ng kanilang mga suggestions pero pagkatapos by next meeting namin parang debriefing ay makukuha ko lahat kung ano ang dapat na ayusin. Isa yun ay yung kung paano ma-prevent natin yung mga akyat pa ng mga buyadores. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mas dakol na mga biyahero sa Bicol Central Station makalihis sa andarakulang aktibidad katagud kan Peña Francia Festival nanotaran kan manihamiento ngunya na taon. Mga pahali na pasahero pasiring Metro Manila nagruruso naman sa Naga Airport. Uyan report ni Jessica Calino. Siring kan piga-antisiparan, makalihis ang darakulang aktibidad katakod kan Peña Francia Festival sa Naga City. Puo naman kan pagbaralik kan mga deboto asin bisita sa saindang mga pigikan ng lugar. Sa Bicol Central Station, sigun sa manhamiento, kumparar ka na kaaging taon, mas dakol ngunyan ang mga biyaherong nag-abot para sa Peña Francia festivities, asin siring mananumero, ang piglalaomang mahali ngunyan na semana. Dahil aram ta last year, may mga igwa pa kitang pig-observe dahil sa COVID-19. Pero since ngunyan medyo maluwag na talaga kitang maray, so expected ta din na ngunyan na taon talagang dakol ang maabot ang mga bisita. Mayo man subot ni naging problema, hulita bastante man ang mga nagbabiyaheng bus pasiring sa Metro Manila. Pun kan Sabado, nanotara naman ang pagruso sa Naga Airport kan mga deboto asin bisitang pabalik na sa Metro Manila. Matuninong man subuot ang sitwasyon sa nasambitan ng airport, asin piga-antisiparan na mapadagos ang pagruso kan mga pahaling biyahero hasta sa Biyernes o Sabado, pagirumduman kan mga otoridad. In effect na po yung natin, yung sa gun van, kung saan po pinagbabawal natin dito yung pagdadala ng any deadly weapons unless otherwise na kayo po ay with the certificate of authority coming from the COMELEC. Siyertong papanimbagon man subuot ang mga biyaherong manunutaran na may posesyon kan pigpapangalad na mga gamit. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Grupo kan mga tricycle operator asin driver sa Naga City hurot ang dagdag na 2 pesos na aumento sa pamasahe ninhuli subuot sa padagos na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Yan asin iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, duwang opsyon ang nagluwas sa ginibong meeting kan tri-mobile operators asin drivers sa Naga City ninhuli nga ni kan padagos na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. Yan ang pagdadagdag nin pasahero o ang pagdagdag nin 2 pesos na pamasahe sa kada mga pasahero.
Huli sa sunod-sunod na aumento sa produktong petrolyo, halos doble subot ang nagagastos sa gasolina kan tricycle driver na si Manrique Ray. Kaya ang dating 500 pesos niyang take-home pay para sa iyang pamilya, minaabot na sa nasubot sa 200 pesos. Huli sa dakulang gastos na napapaduman sa gasolina. Ang kinakarga ko lang hindi, 300 plus, kaya kumisan 250. Punaga yan ha, punaga. Hanggang alas 9 ni Banggi. Ngunya naman, alas 6 hanggang alas 10, 600. Minimum na yan, pinakamababa na yan. Kaya makakatabang subot sa iya asinibapang namamasada ng trimobile sa syudad kung maaprobahan ang hurot ng dang madugangan ng pasahero o pamasahe ang mga trimobile. Ngunya na aldaw epektibo na ang 12 pesos kada litro na aumento sa produktong petrolyo na binasehan man kan trimobile operators as in driver sa syudad para sa papaaprobahan na petisyon para sa dagdag pamasahe o pasahero. Kaya may nagluwas duman na iduang option, nagluwas duman na kung pwede magdagdag ni kaurutan ng dagdag pamasahe yung 2 pesos. Kung bagaman, sa sarong option, magdagdag ng pasahero. Alagad mas matimbang naman para sa Naga City LGU ang pagdugang sa pamasahe kaysa sa pagdugang ng pasahero huli kan kapasidad kan mga trimobile as in seguridad man kan mga pasahero. Duman sa pag-increase ng pamasahe, siguro yan ang pwedeng pag-urulayan pag-consider ta ka mga increases sa presyo kang gasolina, iba pang mga gastuson kang mga drivers. Siyempre, lang may puntosin na dyan. Mayo man po kaya kaming maginibong mga pasayro. Araw po kami. Dawa mahal, malunod ta, abong maglakaw. Pigalat na sa Nakan Committee on Transport kan syudad ang formal na petisyon hali sa mga trimobile operator as in driver antes gibuhon ang sere ng public hearing as in consultation kay bahan ang commuter sector. Kate, sa presente, nasa 13 pesos ang pamasahe sa mga trimobile na namamasada digdi sa Naga City. As in kun, maaprobahan itong dagdag na 2 pesos na pamasahe na hinahagad nga ni kan trimobile sector, magiging 15 pesos na yan o may babalik duman sa dating pamasahe durante kan COVID-19 pandemic. Kate? Jos Mabalos, Chris. Irido ang sarong 65 anyos na lalaki makalis na mabangga nin motorsiklo sa kalabaan kan Tinampo sa barangay Aquino, Bulan, Sorsogon kan Setyembre 18. Sa kuakan CCTV sa lugar, may hiling ang biktima na nagbalyo sa Tinampo. Mantang lunad kan sa iyang bisikleta, alagad dain nakamenor ang papaabot na motorsiklo hasta sa dagos na mabangga kaini ang biktima. Sa kusog kan impact, nagguyod pa kan motorsiklo ang bisikleta, rason para magsapo nin lugad sa lawas ang biktima na tulos man na naidalagan sa ospital. Nagpagirumdom ang mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat tanganing malikayan ang mga siring na aksidente. Driver kan SUV na nang arado nin 17 bihikulo sa Naga City kanakaaging semana nakapagpiyansa asin nakaluwas na sa kulungan. Sospek pigsirbyan na nin show cause order kan LTO. Lisensya kaini posibleng ma-revoke. Si Chris Novello nakatutok. Nakapiyansa asin nakaluwas na sa kulungan ng driver kan SUV na nang arado ng 17 nunadan ka nakalis na semana sa Naga City. Apwera sa kasong isinangat sa sospekan kapulisan na reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and multiple damage to property. Posible mas unadan pa inin ng iba pang administratibong kaso. Kaya papatawag din ng LTO para sa other administrative case para sa kanya. Posible man subot na ma-revoke ang lisensya kan driver basado sa Land Transportation Office. Nadiskubre man kaya kan opisina na bako sa driver nakarehistro ang minamaneho kaining bihikulo kan mangyari ang insidente. Pending investigation, ipi-place na po in alarm ang bihikulo as in ang lisensya po in 90 days, preventive suspension niya 90 days. Pending investigation. Kasubago kang naisirbi naman kan opisina ang show cause order sa driver kan SUV. Sa paagi ka nasabing show cause order, tinatauan ng panahon ang driver na makapagpaliwanag sa nangyaring insidente asin kung tanod ay dapat i-revoke ang saing diretso na makapagmaneho. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, maluya asinday na nagaabot ngunyan sa nasyon an habagat. Alagad padagos na uuranon an pirang parte kan nasyon. Huli iyan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagaabot asin mapauran sa Mindanao. Sa iba pang parte kan nasyon, posibleng mainit asin maarasaha sa panahon, alagad may tsansa pa na magkaigwaning localized thunderstorms sa hapon asin banggi. Basado sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate asin Catanduanes. Maluluya hasta katamtaman ang uran, apwera na sana kung may thunderstorms na posibleng magdaranin makukusog na bulos nin uran. Kay puhan man na maging alerto ang mga residente kan Visayas asin Mindanao, huli ta may tsansa manin pag-uran. Posible ang heavy to intense rains sa pirang lugar kaya mag-andam po sa huma kan baha o pagrasay kan daga. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Arestado ang nasa 14 katao sa kinundusir na anti-illegal gambling operation kan mga otoridad sa barangay Katsoan, Kapalonga, Camarines Norte. Sigun sa report kan kapulisan, naaktuhan ang nasambitan ng mga suspetsado na nagkakawat ni number games o bookies operation sa lugar. Nakumpiskar sa mga ini ang mga gambling paraphernalia asin ang kwartang nasa 20,000 pesos. Sigun sa CIDG Camarines Norte, nag-ugat ang sa indang operasyon sa naresibinindang mga sumbong dapit sa nasambitan ng iligal na aktibidad. Tulos man na ikunostudiya kan mga otoridad ang mga nadakop na persona para sa maninigong disposisyon. Ito lang po i-support sa programa ng ating Games and Amusement Board to crack down the illegal gambling operations in the province of Camarines Norte. Saruan probinsya nin Camarines Norte sa nakisumaro sa International Cleanup Drive na kinundusir kanakaaging aldaw. Asin arog kan piglalaoman ang plastic waste man giraray ang nangingenot sa mga natipo na basura kan Provincial Environment and Natural Resources Office. Huli kay ini hagad kan opisina sa publiko urog na ang mga nagbibisita sa Bagasbas Beach na maging responsable urog na sa pag-aapunin basura. Kasabay kan aktibidad, nagkuan naman nin datos sa an opisina na ipapadara subuot sa Ocean Conservancy para sa consolidation kay ibanan an iba pang datos gikan sa iba pang parte kan nasyon. Obheto kaini na mas mapahiwas pa ang kaaraman kan publiko dapit sa maraot na epekto kan plastic urog na sa marine life. 3.5 kilos yung estimated. At ang mga grocery bags, naku, 21 pieces. Ang beverage bottle, 5 pieces. Ang beverage bottle na plastic, 7 pieces. No? May bottle caps, mga cigarette butts. Kung meron silang nakitang basura, damputin na rin nila. Kasi kung hindi natin ito gagawin, kailan pa? Dapat itaas na natin yung antas ng disiplina sa diet. Mga paraoma sa Camarines Norte pig sa irarum sa corn production and post-harvest technology. Hababang presyo kan mais, hurot na masolusyonan kan grupo nin mga paraoma. Uya ang report ni Chris Novello. Sa tabang kan Department of Agriculture Agricultural Training Institute Bicol, nagkondusir ang Office of the Provincial Agriculturist Camarines Norte nin training on corn production and post-harvest technology sa pirang paraoma sa mga banwaan kan Mercedes asin Vinsons. Dakulang bagay subot ini para sa mga paraoma kung sa inakako asin din dagdag na kaaraman nga niwas mapausog paan sa indang produksyon urog na sa mais. Apwera sa training, nagtauman ng mga abono asin pesticides and DA. Marami po kami yung dagdag sa aming kaalaman tungkol sa pagmamaisan at may iba pa pong sa palayan. Kaya napakahalaga yung ginagawa namin ngayon pagkasanay para ituro sa ating mga farmer yung tamang pagkilala at malaman natin kung talagang oras na para
mag-spray. Sa ngunyan padagos ang pagdakula kan corn production alagad iuman subuot ang pagbaba kan presyon kan yellow corn na kadalasan pigtatanom kan mga parooma sa Camarines Norte. Apektado kaya ang demand kaini huli sa pagbaba kan presyo kan trigo na kadalasang alternatibo sa yellow corn para sa pag-ibon in feeds. Halos na triple po ang production po dito sa ating lalawigan. Unfortunately, yung presyo po ngayon medyo bumaba lang compared last year. Pero sana sa mga susunod na buwan ay mag-stabilize ulit ang presyo. Kaya nga nang daigayong maapektaran ang mga parooma kan paburo bagong presyo hagad kan mga asosasyon na magkaigwana din sa diring feed milling company sa lugar ganang day nakaipon na iluwas pa sa probinsya ang sa indang mga ani. Apwera sa mga parooma, matatabangan man kaini maging ng mga nasag and poultry business. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Man iba-ibang aktibidad asin advokasya katakod kan pangangataman kan mga sira sa Bicol Region, piglansar kan B4 Bicol katakod kan selebrasyon kan 60th Fish Conservation Week. Uyan report ni Jessica Kalinog. Piglansar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang sarong advokasya na nagtutulod kan pagsalbar asin pagprotehir sa Irrawaddy dolphins na critically endangered na asin nanotaran ang presensya sa porsyon kan San Miguel Bay asin Mercedes, Camarines Norte. Siring man na piglansar kan ahensya ang sa indang Fishetarian Book. Laog kainian man iba-ibang recipe para sa pagluto nin sira asin iba pang laman dagat. Ipigsabay naman sa mga aktibidad na ini an aldaw nin pag-ani kan mga tilapia na parte kan techno demo kan B4 Bicol para sa semi-intensive culture in freshwater pond. Ang mauta digdi sa center na bad pa daw, mabawasan pa ang gasto, asin mapahalipot ang padakula ni dakan tilapia. Dahil ang sarong faktor na nakakatikto sa kita, sa ani kan sarong fish pond operator, iyo ang pagkaon, so feeds. Mas pinaespesyal nga ni kan mga aktibidad na ini ang pagsikad kan selebrasyon kan Fish Conservation Week ngunya na taon na nagtutulod kan masaganang pangisdaan maunlad na ekonomiya. Ang sadya natin sa ganito mga uri ng selebrasyon ay bigyan ng daan na ma-promote natin yung sustainable fishing, maibaba natin yung tamang pag-manage at makagawa na rin at makapag-implement na rin ng mga programa na naaangkop sa panahon. Mientras tanto, sarong Echo Sounder equipment man ang naresibe kan B4 Bicol gikan sa sarong international non-government organization. Ang ekipaheng iniiyuman ang pigagamit sa pagkondusir nin acoustic survey nganing maaraman kung gurano kadakol asin anong klasing mga sira ang presente sa sarong fishing area. It's using sound or the science of sound to be applied to fish detection and eventually as a tool to provide us with guidance on the abundance of fish. Napurbara naman ang nakipahing ini sa pirang coastal areas kan Bicol asin Northern Samar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 97 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.